Gusto lang naman ni June makalimutan ang yumaong fiancé, ngunit hindi niya kayang gawin. Dahil siya na mismo ang gumawa ng bakod sa puso niya upang hindi na magmahal ng iba. Ngunit isang gabi, nawindang na lamang siya dahil sa isang babaeng natagpuan niya sa tapat ng bahay. Unconscious ito at mukhang pinagsamantalahan pa. Namulat ang babae nang walang maalala sa kanyang nakaraan dahil sa amnesia. Napilit ang kupkupin ito ni June at pinangalanan nga niyang May. Nagpakilala muna ito bilang asawa niya para hindi ito umalis. Sa loob ng isang buwan ay dapat niyang malaman ang identity nito. Pero habang tumatagal ay nahuhulog na pala sila sa isa't isa. Mapapangatawanan nga kaya ni June ang pangakong ibabalik ang dalaga sa tunay nitong pamilya? Aalis na ako. Hindi mo na kailangang mag-alala pa para sa akin. Aniya at hindi magawang salubungin ng tingin ni June. Natakot siya dahil naaninag niya ang galit sa boses at mata nito. Alam mo ba kung saan ka pupunta, ha? Iritableng tanong ni June sa dalaga. Hinawakan niya ang kamay nito pero hindi niya in-expect ang sumunod na ginawa niya. Tinadyakan niya ito sa sikmura at napatumba siya kaagad. He remembered the moves. May kaunting background kasi sa martial arts. Now it all makes sense to him. Posibleng mafia ang babae o kaya pugante ng batas. Ika-ikang tumayo si June at bumuntong hininga. Look, hindi ka pwedeng umalis ngayong gabi. Bukas na lang. Umamin ka nga sa akin? Magkaano-ano ba tayo? At bakit tinatawag mo ako sa pangalan ng aso mo? Paangil na tanong ng babae. Dahil ba aso lang din ako sa paningin mo at nagagawa mo kong saktan noon? Ano? Hindi ko naisip na saktan ng mga babae. May propesyon at dignidad akong inaalagaan. Are you out of your mind? Paangil din. Nabalik tanong ni June. At sa tanong ng dalaga hindi niya alam ang isasagot. He must answer it, and the reason must be convincing for her not to leave now. Kung ganun, sino ako? Bakit napapanaginipan ko na binugbog ako ng lalaki kasi makikipaghiwalay ako? Umamin ka, ikaw ba yung lalaking yun? Kusang nangilid ang luha sa magandang mata ng babae. Lubhang nabahala na si June. Kung ganun, baka mali ang unang hinala niya sa babaeng nasa harapan. Hinapit nga niya si puti at marahang ginawaran ng yakap. Nagulat nga rin siya dahil hindi naman lumaban ng babae at kalmado lang. Ako si June. Ako ang asawa mo. Nagitla ang dalaga sa kanyang narinig nang napakalma niya ang sarili. Umuwi na nga rin siya kasama si June, habang si June naman ay masinsinang nakipag-usap kay Nanay Isay. June, hindi biro yun. Diyos ko po, paano nalang kapag nakaalala na yan? Bakas ang panermon sa tinig ni Nanay Isay. Napakamot ulo si June nang salubungin ang mapang-usig na mga mata ng ginang. Hindi ko po alam. Basta, nasabi ko na lang na asawa ko siya para lang hindi na siya umalis. Masama ang kutob ko sa babaeng yan. Pero kahit papaano, kailangan pa rin natin siyang alagaan. Hindi makatulog si June sa kakaisip kung gaano itatawid ang pekeng kwento na mag-asawa sila ng babae. Kahit ang ipapangalan niya rito ay hindi niya maisip. But an idea suddenly came to his mind just when he saw a desk calendar. It's already May 8. Isang buwan na nga lang ay sasapit na naman ang kaarawan. Napasinghap siya matapos niyang bawiin ng tingin sa kalendaryo. Kumuha siya ng notebook at ballpen sa drawer. At naisipan nga niyang bigyan ng pangalan ng babae. May Ibanez. Isinunod niya na nga lang sa kasalukuyang buwan ang pangalan nito.
He wrote it down. Sunod ay ang propesyon nito. Itinulad na nga lang rin niya sa kanyang propesyon bilang guro. Parang may tumusok na kung ano sa puso niya dahil nanumbalik na naman ang gunita ni Sasha sa kanyang isip habang isinusulat yon. Kailangang panindigan na lang niya ang nasimulang kasinungalingan. Saka lang siya magsasalita kung uusisain man siya ng babaeng pinangalanan nga niyang May. Alam niya ang consequences ng kanyang gagawin, pero mas nangibabaw ang concern niya sa estranghera. Kinabukasan, pagkamulat pangalan ni Vanessa na ngayon ay pinangalanang May nang hindi niya nalalaman. Kinuha niya agad muna sa ilalim ng kamang extra notebook na kinuha niya sa mesa ni June bago niya sinubukang maglayas. Lumabas siya kaagad sa silid at una niyang hinanap si Nanay Isay. Natagpuan niya ito na nagluluto ng almusal. Amoy na amoy niya ang ginisang bawang nito. Natakam tuloy siya dahil hindi siya kumain kagabi. Minabuti niyang magtago at isulat kung ano man ang sariwa pa sa kanyang alaala. Hindi ko talaga maalala lahat. Pero nasa bahay ako at kasama ko ang 2 tao na pinakitunguhan naman ako ng maayos. Kagabi, pinigilan ako ng isa sa mga kasama ko na umalis. Dahil mag-asawa raw kami, June ang pangalan niya. Pero hindi pa rin ako naniniwala hanggat hindi ko siya nakakausap. Iyon lang ang naisulat niya. Humigpit ang hawak niya sa kwaderno at naisipang bumalik ulit sa silid. Subalit natigilan siya sa paggalaw ng makasalubong nga niya si June. The disappointment and annoyance were still on his face. Of course, hindi natuwa si June sa ginawa niyang paglayas at nasaktan pa nga niya ito. Magandang umaga. Alanganing bati ni May. Ilang ulit siyang napalunok dahil nai-intimidate siya ni June dahil sa pagiging seryoso nito. At hindi niya alam kung paano magsasorry. Hi, pakli lang ni June at pinasadahan ng tingin ang kwadernong hawak ni May. Lumalalim ang kunot ng kanyang noo. Sa akin yan? Bakit hawak-hawak mo? Bigla namang inilagay ni May ang mga kamay sa likuran upang itago ang kwaderno. May sinusulat lang ako, saka hindi ko naman binasa ang ibang pahina. Pwede bang akin na lang to? Pakiusap nga ni May. No. Mahalaga ang mga nakasulat dyan dahil record yan ang benta namin ni Nanay Isay. Katwiran nga ni June at biglang binawi sa kamay ni May ang hawak nito. Pero maagap si May at alistong nakaiwas kay June. Nagmadali siyang umiskapo para umakyat pabalik sa itaas at aksidenteng napatid niya pa ito. Nanay Isay! Sigaw nga ni June. Nang makaagaw nga ang atensyon naman sa ginang na abala sa pagluluto. Dali-dali siyang nilapitan ni Nanay Isay. Oh June, ano nangyari? Bakit nakahandusay ka dyan sa sihig? Nadulas ka ba? Takang tanong ng ginang saka inalalayan nga si June na halatang nasaktan. Nay, hindi ko na talaga matake yung babaeng yan. Kagabi, sinikmuraan ako. Tapos ngayon pinatid naman ako. Angil nga ni June habang sinasapo ang nananakit na tagiliran. Ano bang ginawa mo kay May? Yun na lang pangalan niya. Pagpuputol nga nito. Yung hinahanap nating notebook kung saan nakarecord ang pinagbentahan ng gulay, nasa kanya lang pala. Sabi nga ni June. Napahinga lang ng malalim si Nanay Isay. Pero ano nga bang nangyari? Ilang araw bago ang pangyayaring yun. Sa sobrang pagod, ay nakatulog na nga sa silid na nagsilbing bodega si June. Kung hindi niya narinig ang kohol ng asong si Puti sa labas, hindi siya magigising. Naka-open kasi ang bintana, maging ang ingay na likha ng patak ng ulan ay naririnig niya. Hindi na rin pala siya
nakapaghapunan pa. Sinilip niya ang wall clock na nakasabit sa pader. 2:00 na pala ng madaling araw. Batid niya ang nilalamig ang aso kaya kahit maulan ay lumabas pa rin siya. Nako, nakalimutan kang ipasok ni Nani Isay. Aniya ng balutin sa malambot na tela ang aso. Pero sa halip na tumigil, lalo lang lumakas ang pagkahol ng asong si Puti. Nagpumiglas naman ito at tumakbo sa maputik na damuhan. Puti, habol niya sa aso at may kung anong hinahanap sa damuhan. Na-curious din si June sa ginawa ng aso kaya inilawan nga niya ito gamit ang flashlight sa cellphone. Doon ay nakita nga niyang isang walang malay na katawan. Biglang nilukob si June ng matinding kaba. Kaya pala nag-iingay si Puti. May itinapon palang bangkay sa tapat ng bahay nila. Itinutok niyang maigi ang cellphone at nakumpirma niyang babae ang kawawang tao na nakahandusay. Kinakabahan pa nga si June na hawakan ito, pero kailangan niyang gawin para malaman kung buhay pa ba ito. Mabuti na lang talaga at humihinga pa naman ito at may pulso pa. Tali-tali niya itong binuhat at dinala sa pinakamalapit na ospital. Sobra si June kinabahan para sa babaeng sinagip niya. Kung titignan, puro latay ang katawan ng babae. Maging ang maliit at maganda nitong muka ay puro sugat rin. Kaya napaisip siya na posibleng biktima ito ng pang-aabuso. O kaya'y human trafficking. Napasinghap na nga lang siya nang lapitan siya ng mga pulis at hiningaan siya ng salaysay tungkol sa natagpo ang babae. Sa kasamaang palad, walang makuhang pagkakakilanlan sa babae dahil stable na ang kalagayan nito. Tanging relo lang ang natirang gamit nito. And it's not an ordinary one. But special features ang relo. Kaya minabuting itago muna yon ni June. Sinabihan na lamang si June ng mga pulis na kung maaari sa pangangalaga muna niya mapunta ang babae habang hinahanap pa ang pagkakakilanlan nito. Baka delikado. Total, siya naman ang nakakita. He agreed because he had no choice. Nangibabaw pa rin ang awa para sa babaeng nakaratay ngayon sa hospital bed. June, pasensya ka na at nahuli ako ng pagdating. Huwag mo sanang sabihin kay Remy na tinapunan ng bangkay ang farm niya. Magalit siya at isiping nagpabaya ako. Wala kayong dapat ibagalala na eh. Hindi magagalit si Tita Rems. At alam ko namang may bakod naman ang farm. Kaya lang gawa sa kawayan kaya nasira kagad. Pinatigil ni June ang nababahalang Nanay Isay dahil sa mahinahon niyang paliwanag. Dapat makausap din natin siya ulit ng mga pulis para makabalik sa pamilya niya at mahanap ang gumawa niyan. Abay, kawawa eh. Nahahabagnan pahayag nga ni Nanay Isay habang tinatanaw ang babae. Matyagang naghintay si June at Nanay Isay sa resulta ng tests na sinagawa sa babae. Nanlumo sila sa ulat ng doktor. Na-damage ang utak niya dahil sa pagkabagok at pagkakaroon ng temporary memory loss o maaaring ikonsidera bilang amnesia. Mas lalo tuloy silang mahihirapan sa pagtunton ng identity nito. Abay, paano naman natin mahanap kung sino ang mga kaanak niyan? I-post kaya natin sa social media. Suhestyon nga ni Nanay Isay. Wag po, hindi makakabuti para sa privacy niya. Paano na lang kung isa pala siyang biktima ng domestic abuse? Or worse, isang kriminal o kaya member ng mafia. Pangangatwiran nga ni June. Hindi niya gustong husgahan ng babae pero hindi naman malabong mangyari ang assumptions na ganoon lalo na't wala itong anumang bakas ng pagkakakilanlan. So, ganun na nga lang.
kailangan muna natin talagang kupkupin siya. Pero sa paggising niya, subukan kaya natin siyang tanungin kung may naaalala pa siya. Sabi nga ni Nanay Isay, "Opo, kailangan po natin gawin yun." 2 araw ang lumipas bago nagkamalay ang kawawang babae na iniligtas ni June. Binundol ng kaba ang puso ni na June at Nanay Isay pagkamulat pa nga lamang ng mata ng dalaga. "Miss, kamusta ang pakiramdam mo?" Pabulong na tanong ni Nanay Isay at inaanalisa ang mukha nito. Maliit ang mukha ng babae at may pagkatsinita. Malalantik ang pilik mata at may matangos na ilong. Lalo pang nagpaganda rito ang labi nitong manipis. Nawari niya galing ito sa mayamang pamilya. Hindi sumagot si Vanessa at matamang pinagmasdan ang 2 tao na mukhang worried sa kalunos-lunos na sinapit niya. Kilala kaya siya ng mga ito? Wala siyang matandaan sa nangyari sa kanya at kung paano siya napadpad sa ospital. Bukod pa doon, hindi niya matandaan kung sino ba talaga siya. Siguro, maiging tawagin ko ang doktor. Alam niya kung ano ang gagawin. Payo naman ni June at lumabas saglit sa hospital room. Sinundan ni Vanessa ng tingin ang lalaking kalalabas lamang. Hindi niya ito kalala, pero may nagdidikta sa kanyang puso na dapat niya itong pagkatiwalaan kahit papaano. And also the fact that he's handsome makes her unable to take her eyes off to him. Sige, magsalita ka lang ng mahinahon kung kaya mo pa. Malumanay na utos ng ginang nakaharap niya. Hindi ko po alam kung sino ako eh. Kilala ko po ba kayo? Marahan ngang tugon ng babae. Siguro ay dahil pa nga sa trauma at sakit na naramdaman ng dahil sa nangyari sa kanya. Napabuntong hininga naman si Nanay Isay. Natagpuan ka namin sa farm at nandito na po ang doktor. Pagtigil ni June sa dapat na sasabihin sana ni Nanay Isay. Hinayaan nilang i-assess ng doktor ang panibagong pagsusuri sa dalaga. Kumpirmado nga na may amnesia ito. Pinayuhan sila ng doktor na maaari namang ma-discharge si Vanessa kung maghilom na ang mga sugat nito. Nanatiling tikom ang bibig ni Nanay Isay. Tuwing sinisilip sa ospital si Vanessa, sa loob ng 1 linggo bago ito i-discharge. He and Nanay Isay called her puti because of her light complexion and also their dog named Puti saved her. Hanggat sa huling araw ng pamamalagi ng dalaga sa ospital, nakatakda na siyang umuwi. Sa bahay ni na June at Nanay Isay, nakatulog siya sa biyahe habang nakasakay sa kotse ni June. Kasama rin nila si Nanay Isay. Hindi naman porke maganda ang pinakita ng mga ito ay dapat siyang magtiwala. Kaya naisip rin niya na kumuha na nga lang ng tiyempo at umalis na nga lang kung kinakailangan. Para malaman kung sino siya. Iyon ang naglalaro sa utak ng dalaga. Nagka-amnesia bago makatulog. Makalipas ang ilang oras na pagkakahimbing, tumagaktak ang pawis ng babae dahil nagising siya. Sa tila bangungot na yon, na isang lalaki ang bumugbog sa kanya. At isang babae na kinaladkad siya hanggang sa nawalan siya ng buhay. She gasped for air. Nilibot niya munang paningin sa bawat sulok ng kwarto. Siya lang ang mag-isa doon, kaya lumabas siya para silipin kung nasaan sina June at Nanay Isay. Mariing napapikit siya dahil walang tao sa sala. Ang hirap ng nararamdaman niya ngayon. She can't remember anything, and that dream must be her past. Nakita niyang may makapal na notebook sa mesa at sinuri na muna kung may nakasulat ba dahil gagawin niya munang tala-arawan para isulat ang mga bagay na nangyayari sa kanya habang wala siyang maalala. Sa unang pahina pa lang, may nabasa siyang pangalan. In all fairness, ang ganda ng penmanship. June Ibanez,
She read, "June?" Napaisip ang utak niyang nawala ng memorya. June nga yung kasama ni Nanay Isay na lalaki. Si June din yung nagpapatigil sa pintig ng kanyang puso tuwing nakikita niya itong concerned sa kanya. At kahit ang pagtawag nito sa kanya ng puti ay nagdudulot pa rin ng sigla sa puso niya. But still, she can trust him. Baka si June ang napanaginipan niyang bumugbog sa kanya. She kept that notebook and went outside. Kailangan na niyang umalis sa lalong madaling panahon. Dahil panganib lang ang manatili sa poder na ito. Ngunit napatigil siya nang napagtantong oras na nga ng gabi, pero nagkibit balikat pa rin ang dalaga at sinunod ang sariling kutob. Tama lang na umalis na siya dahil wala pa ang dalawa. Samantala, kamusta na kaya si Puti? Biglang naalala ni June na naiwan nila ang babae sa bungalow. Alam naman nilang mahaba-haba ang tulog nito palagi, pero hindi niya maiwasang magalala. Mahirap din na wala itong kasama dahil sa kondisyon nito. Kailangan kasi nilang iwan ng estranghera upang magbenta ng mga inani nila sa farm. Biniling ko naman na kapag nagising siya, kumain agad dahil may ulam na sa ref. Tugon naman ni Nanay Isay. Okay po. Pinilisan na nga lang ni June ang pagmamaneho para makauwi ka agad. Within an hour nakauwi naman sila. Sumalubong ka agad ang bibong aso na si Puti. Wow, kamusta? Pinantayan mo bang bisita natin? Tanong ni June sa aso, as if sasagot ito sa kanya. Lalong lumapad ang ngiti niya dahil kumakawag-kawag pa nga ang buntot nito pero nagtatatahol na naman kagaya ng ginawa nito noong matagpuan nila ang babae. Hindi na naman mapakali si Puti. Puna niya sabay kamot ulo. Napabuntong hininga si Nanay Isay. Saglit nga. Tignan ko nga yung si Puti, yung babae sa loob. Natatarantang pumasok sa loob ng bahay si Nanay Isay. Wala nga doon ang babae. Kaya binalikan niya si June na nakatambay sa labas. June, nawawala yung babae. Mabilis na tumakbo ang asong si Puti kaya sinundan iyon ni June palabas. This time, tiwala siya sa abilidad ni Puti na mahahanap ang babae at sana nga hindi pa ito nakakalayo sa bayan ng Talisay. Hindi nga siya nagkamali. Natagpuan nila ang dalaga sa hintayan ng tricycle papunta sa kabilang bayan. Naibsan ang pangamba ni June nang makita ito pero nangibabaw ang pagkainis niya sa ginawa nito. Dahil kung may mangyari na namang masama sa babae, baka kasalanan pa niya at konsensya pa niya at paano na lang siya makikipag-coordinate sa mga pulis kapag nawala ito sa pangangalaga niya. Ano bang trip mo? Napaangat ang tingin ng dalaga dahil narinig niya ang pamilyar na tinig. Sabay pa iyon sa tahol ng asong si Puti. Dito na nga sinabi ni June na asawa niya si May. At iyon nga ang nangyari sa nakaraan. Sa kasalukuyan naman, nakatanga pa rin si May habang iniisip kung paano mapapalapit kay June. Napakailap pa rin kasi nito sa kanya at kahit siya na gumagawa ng paraan upang mapalapit sila, patuloy pa rin ang pag-iwas nitong si June. Nasasaktan na yung puso niya. Paano ba naman kasi? Masyadong ilag si June. Parang hindi siya asawa kung ituring nito. Buti na lang at nakita niya si Nanay Isay. Si June po nasaan? Bungad niyang tanong. Abay, nasa farm. Nakangiting tugon ni Nanay Isay. Hindi naman lingid sa kaalaman niya na nais din ni May na makuha ang loob ni June. Sa labas lang po nitong bahay? Lumiwanag ang mukha ni May dahil sabik na sabik nga siyang makita ang asawa. Siguro nga may kasalanan siya kay June bago siya magka-amnesia kaya napakalamig ng trato nito sa kanya at determinado siyang ayusin ang gusot sa pagitan nila kung mayroon man. Yun nga ang naiisip ni May. At tila naniniwala na nga ito sa sinabi ng lalaki na mag-asawa sila. Hindi,
Ang farm sa labas ay parang mini farm lang. Mayroon pa tayong farm sa kabilang baryo. Nakakamangha sa sobrang lawak. Gusto mo, kumuha ka ng mga litrato doon? Mungkahi ni Nanay Isay. Gusto ko po, kaso wala po kong camera eh. Nahihiyang pag-amin ni May. Lumapad naman ang ngiti ni Nanay Isay at kinuha nga sa kanyang drawer ang isang notebook at isang digital camera. Oh, heto. Gamitin mo na lang yan, May. Yung notebook na dati mong gamit, hindi pwede dahil listahan yun ng mga benta. Heto na lang, dahil bago-bago pa. Mahilig kasing mangolekta ng notes ang asawa mo dahil teacher siya. Minsan, pinapamigay niya pa nga sa mga batang kapuspalad para may magamit sa eskwela. Paglalahad ni Nanay Isay nang iabot niya ang mga gamit kay May. Napakabait po pala ng asawa ko, no? Nanay, pwede bang samahan mo ako papunta sa farm? Pero bago yun, ano po bang gustong kainin ni June? Ano po yung mga paborito niya? Magpapatulong po sana akong magluto para sa lunch niya. Malambing, nasabi nga ni May. Saglit na napaisip si Nanay Isay. Sinigang ang paboritong kainin ni June. Ganun po ba? Gusto ko siyang ipagluto, Nay. Makalipas ang isang oras, nagtungo na nga si May sa farm. Kahit malayo, tanaw na tanaw pa rin niya si June na abala sa malawak na bukirin. Buhat-buhat nito ang isang malaking basket na puno ng mga repolyo. Napaismid siya dahil sa init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat. Saglit na sumilong siya sa kinatatayuan ni Nanay Isay. Tanghali na po ah. Pero abala pa rin si June. Baka pinagpapawisan na siya. Nay, puntahan ko po siya, no? Untag nga ni May sa ginang. Pero bago niya tangkain nalapitan si June, kinunan niya muna ito ng litrato gamit ang digital camera. Napakagwapo niya. Klarong-klaro pagka-zoom in. Parang nag-melt nga ang kanyang puso nang ma-realize nga niya that she's good enough at taking photos. At gagawin niya ang lahat para ma-print nga ang mga ito para nga mailagay sa kanyang notebook. Puntahan mo na. Mukhang hindi naman busy eh. Mungkahi nga ni Nanay Isay. Samantala sumandal nga muna sa puno ng mangga si June dahil ramdam niya ang matinding init ng araw. Bumuntong hininga na nga lamang ito at nainom nga ng bottle of water. Ramdam niya ang matinding gutom, ngunit hindi siya maaaring tumigil kaagad dahil rush ang delivery ng gulay sa palengke. Sayang ang kikitain kapag nagpapetiks-petiks na naman siya. Matapos ang ilang minutong pagpapalipas oras, naisip niyang bumalik na sa pag-harvest ng mga gulay. Kailangan ko lang mag-lunch. Hindi rin pala ako nag-breakfast kanina. Iniangat niya ang muka at muling nagpatuloy nga sa paglalakad ngunit napahinto siya sa pamilyar na tinig ng isang boses. June! Nangingiting sigaw ni May at bakas sa mukha ng kanyang fake wife ang pagkasabik na makita siya. Walang pasabing sinalubong siya nito ng yakap. Tila napako naman siya sa kanyang kinatatayuan. He didn't know how to react. It seems like naniniwala nga ang babae sa sinabi nitong kasinungalingan. Admit it or not, parang may kakaiba siyang naramdaman na dati na nga niyang naramdaman sa kanyang late girlfriend. Nandun yung hindi maipaliwanag na kaba at tuwa sa kanyang puso. But this can't be happening. Kailangan lupigin na nga niya ang bagay na yun bago pa mamayani ang kanyang puso't isipan. Naitulak niya tuloy si May nang hindi sinasadya at nasubsob pa nga ito sa maputik na bahagi ng lupa. June. Tila masakit nga, nasabi ng babae. Mas masakit pa sa pagtrato ni June sa kanya kumpara sa sakit ng pagkasubsob ni May sa lupa. Kusang nangilid ang luha sa mapupungay na mata ng babae. Pasensya ka na. Maagap na inalalayan ni June si May sa pagtayo
Nagulat lang talaga ako na dumating ka. Ganun ba? Bahala ka na sa buhay mo. Nagpumigla si May at may kung anong dinampot na dumi sa lupa at walang pasabing pinahid yun sa t-shirt nito. Ano ba, May? Hindi niya napahinto sa pagtakbo ng matuli ng pekeng kabiyak at napangiwi siya ng maamoy ang mabahong dumi ng baboy na gagamitin niya sanang pataba sa lupa. May, lalong lumakas ang sigaw niya dahil sa matinding pagkadismaya. Samantala, Nay, bakit naman ganun siya kung umasta? Feeling ko, sobrang pinaniniwalaan na niya yung sinabi ko na mag-asawa kami. Tugon naman ni June bago magpakawala ng malalim na buntong hininga kay Nanay Isay. Kasi gusto ka na agad ni May. At ano pa bang aasahan mo sa tulad niyang may amnesia? Malamang naif pa siya kung mag-isip. Hindi rin natin mahulaan ang mga bagay na naglalaro sa utak niya. Basta, ang alam niya, mag-asawa kayo at gusto niyang gampanan ng role ng isang may bahay. Mahirap tong napasukan mo, June. Mukhang may gusto na nga sa'yo si May. Nasa po ni Nanay Isay ang noo pagkaupo niya sa upuang gawa sa kawayan. Mayroon pa siyang dalang pagkain para sa'yo. Inginuso nga niya ang lunchbox na nakapatong sa mesa. Ginawa niyo po yan para sa akin? Takang tanong ni June. Kaya pala, upset si May sa kanya. Nag-effort din pala ito na maghanda ng pagkain pero pangit naman ang inasal niya dito kanina. Abay oo, tuwang-tuwa pa nga siya nang lutuin niya yan. Sinabi ko na paborito mo ang sinigang. Sige na, mananghalian ka na dahil tapos na ako. Bagot na si Nanay sa sinabi niya at lumisan na nga ng kubo. Huminga ng malalim si June. With those assumptions, magiging obligado tuloy siya na suyuin si May. Pero wala siyang ibang sisisihin kundi ang sarili niya. Samantala, nakahuma na nga rin si May mula sa maghapong pagiyak. Nagkulong din siya sa silid matapos na nga rin niyang maligo. Sa pader lang ang tingin niya habang iniisip kung bakit napakalamig ng trato sa kanya ni June. Na parang sagad naman sa buto ang pagkasuklam nito sa kanya. Or maybe nag-overthink lang siya or exaggerated. Alam niyang mabait si June pero ang kabaitan nito ay selective. There's a deep reason. Pero sana nga manumbalik na ang memorya niya at maayos ng lahat. Sa drawer niya hinugot ang notebook na bigay ni Nanay Isay. Ngayon lang siya magsisimulang magsulat ng notes tungkol sa araw-araw niyang pamumuhay kasama si June. At napangiwi na nga lamang siya nang mapagtantong hindi maganda ang una niyang isusulat. Gusto ko lang naman siyang sorpresahin eh. Sabi niya asawa ko siya. Ayun, ipinagluto ko siya ng pananghalian. Pero wala pa rin nagbago ang pakikitungo niya. Tinulak niya ako sa mabahong lupa. Nakakainis ang araw na to. Sumandal siya sa headboard ng kama at pinikit ang mga mata. Hinayaan niyang magpatalo sa matinding antok. Napilitan tuloy na pasukin ni June ang silid ni May dahil hindi siya nito pinagbuksan kahit nakatatlong katok na nga siya sa pinto. Kaya naman pala, mahimbing na ang tulog ni May. Napansin niya ang notebook na hawak nito habang natutulog. Hindi niya ugaling makailam sa gamit ng iba kaya ibinilik niya iyon sa drawer. Paano ko makakapag-adjust? Ngayong kasama ko sa iisang bahay, ang babaeng hindi ko naman kilala at sinabi ko pang asawa ko. Kinumutan niya ng maayos si May at napapitlag naman ito. Tapos naalala nga na naman ni June. Napabulong na nga lamang siya ng Sasha, ang dating girlfriend niya na magpipitong taon nang pumanaw ang kanyang nobya dahil sa sakit na leukemia. Si Sasha ang unang pag-ibig ni June. Nakilala niya ito bilang isang hardworking teacher nang maging volunteer siya sa liblib na lugar sa Talisay.
Kakapasa pa lang niya noon sa board exam at sumubok ng magkaroon ng teaching experience nang magkakilala silang dalawa. It sounds cliché but they both fell in love to each other kahit maiksing panahon pa lamang silang magkasama. Desidido si June na pakasalan si Sasha dahil ilang beses na nga niyang nasaksihan ang pagiging dedicated nito sa propesyon at mahal na mahal nito ang mag-aaral na tinuturuan sa Talisay. They made the pact that they will lift up Talisay at magbibuild nga ng dissenting school para sa karamihan. Habang bumubuo ng pangarap, binalak nga nilang magpakasal. Ngunit, isang araw, nagimbal sila sa isang balita. Na-diagnose sa sakit na leukemia si Sasha at isang taon na nakipaglaban sa sakit. Iyon ang unang pagkakataon na parang sinakluban ng langit at lupa si June para makamove on. Sumubok siyang mag-participate sa iba't ibang educational organization para na rin lumawig ang kaalaman niya bilang isang guro. Nagturo din siya sa high school at elementary school because that's the easiest way to forget Sasha. Lunurin ng sarili sa trabaho. Ngayon naman ay napansin nga ni June si May. Siguro kaya alerto ang kilos ni May ay dahil sa posibleng kriminal ito. And again, pinag-isipan na naman nito ng hindi maganda. Mali ang maging judgmental, lalo nang lumalaki ang kasalanan niya kay May kapag pinag-iisipan niya ito ng masama. Baka kasi may masamang tao na nakapasok kaya alisto ako at hindi na ako nagkamali. Umismid si May at iniwas ang tingin kay June. Kahit pa gaano kasimpatiko ang kanyang asawa, hindi siya maaaring maging marupok at magpasuyo na lang. Dapat na makita niya kung paano pagsisihan ni June ang kinilos nito kanina. He must convince her with sincerity. Gusto ko lang sanang sabihin na nagluto ako ng hapunan. Pambawi sa paghanda mo ng lunch para sa akin. Mas malamig pa sa aircon ng silid ang himig ng boses ni June. Kinain mo? Lumitaw ang nag-uumapaw na kasiyahan sa mukha ni May. Nais niyang sawayin ang sarili. Wala pang ang panunuyong ginagawa si June. Bumigay na kagad siya. Hindi niya napanindigan ang pagiging matigas sa harap nito. Of course, masamang magsayang ng pagkain. Walang kangiting-ngiting tugon ni June. Ibig sabihin, wala ka lang choice, kaya mo kinain? Galit ka nga. Himutok ni May at unti-unting napawi ang ngiti sa inosente niyang muka. She felt offended and she just wanted to slap herself for looking so stupid in front ng mayabang ng lalaking to. Kinain ko kasi masarap. Naubos ko pa nga okay na? Pinilit ni June na ipakita ang simpatikong ngiti sa harap ni May. Nakakarindi ang pagpapabebe nito sa kanya. Tila gusto nitong sinusuyo. Okay, pero hindi ako kakain. Pagmamatigas ni May at tinakluban ng kumot ang sarili. Fine, hindi naman ako ang magugutom. Matutulog na ako. Hindi papadaig, napakli ni June. Hindi mo ba ako lalambingin? Ikaw ang may kasalanan, di ba? Sa halip na suyuin, pinandilatan lang siya ni June. Kasalanan ko na selosa ka? May, yung babaeng nakita ko kanina, dati kong estudyante, kaya wala kang dapat ipagselos. Hindi ako tirador ng batang estudyante. Bakit mo kasi ako tinulak? Nagilid muli ang luha sa mga mata ni May, kaya naisip niyang gumawa ng epektibong palusot para hindi na madagdagan pa ang lungkot nito. Kasi ang baho ko, kanina, amoy pawis. Ayokong bigla-bigla mo akong yayakapin. Ayaw mo sa amoy pawis, diba? Napilitang dahilan ni June. Bakit ko aayawan? Asawa naman kita, diba? Pagdadahilan naman ni May. Oo nga naman. Basta, ayoko lang na mabibigla ka sa mga kilos ko. That's why I'm distant. Wala ka pang maalala eh. Sige na nga, iintindihin ko na lang kahit na may pagkabaluktot. Pasensya ka na rin sa pagiging selosa ko. Promise, igagalang ko ng space mo
Kung ayaw mong lapitan kita, wala akong magagawa. Basta, huwag ka na kasing masungit. Pakiusap nga ni May. Kumurba ang ngiti sa labi ni June. Does it mean na kakain ka ng hapunan ngayong gabi? Oo. Then get up, lalamig na ang ulam. Utos nga ni June. Pwedeng buhatin mo naman ako. Paglalambing pa nga nitong si May. Ano ka? Imbalido? Nagulat siya sa demand ni May. Halatang gusto nito na nilalambing at pinagsasabihan as if talagang mag-asawa sila. Ang weird nito, pero he has to deal with it. Siya naman ang pumasok sa gusot na to eh. Kailangan niyang panindigan. Fine. Sagot ni June. Binuhat nga niya si May pero sa kakaibang paraan. Binuhat niya ito na parang kalaban niya sa wrestling. Animoy, siya ang isang wrestler na handang ibalibag si May sa paraan ng pagkakabuhat niya. But still, he carried her in his arms with gentleness. Tinig niya ang pagkakikgik ng tawa ni May hanggang makaabot sila sa unang palapag. Kakaibang sweetness mo, June. Bulong niya nang ibaba siya nito sa sofa. Sweet ba yun? Hindi ka natakot na baka mabitawan kita? Kunot noong tanong ni June. Asawa kita, di ba? At sa'yo ko lang ipinagkakatiwala ang buhay ko. Parang kuminang ang kanyang mga mata pagkasabi nun. At sinabi nga niya ito mula sa puso. Mahal na nga ba talaga niya si June? At ayaw niyang malayo sa piling nito? Pero sagot naman sa kanya ni June. Mag-iingat ka sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo. Baka madismaya ka lang. Hindi naman iyon narinig ni May dahil dumiretso na nga siya kaagad sa kusina upang iserve ang hapunan nilang dalawa. Lalo siyang nilamon ng konsensya. Matapos ang pinagsaluhang dinner, naging magaan muli ang pakiramdam ni May. Gaya ng pangako niya sa sarili, hindi muna siya magdedemand. Nalapitan siya ni June basta tumigil na ito sa pagsusungit. Bumalik siya sa kama at muling ipinagpatuloy ang pagsusulat sa diary. Hi diary! Alam mo ba, ang saya-saya ko ngayon. Pinaghanda ako ng hapunan ng asawa kong si June bilang peace offering niya sa akin. Ibig sabihin, talagang mahal niya ako. Hindi lang talaga showy. Hindi ko pala dapat pagsilosan ng sinumang babae na kausap niya eh. Ako pa rin naman ang asawa niya. Dapat maging kampante lang ako at dapat siya lang ang pagkakatiwalaan ko. Nag-set ng alarm. Itong si May dahil kailangan nga niyang gumising ng 6 a.m. Naligo lang siya, nagluto at nagkape. Pagkatapos ay hinanap niya kaagad si June. Nakaalis na. Magbihis ka raw ng maayos. Ikaw ang bahala sa kung anong susuotin mo. May pinamili kasi siyang damit. Expected ni Nanay Isay na si June kaagad ang hahanapin ni May, kaya inunahan na nga niya ito. Talaga po? Nag-abala pa siyang bumili? Hindi man lang sinabi sa akin. Nagdiwang na naman ang puso ni May dahil sa kilig na sumibol sa kanyang puso. After all, parang may care naman sa kanya ang kanyang asawa. Magbibihis na po ako kaagad Nasa farm na po siya? Nakangiting tumango si Nanay Isay. Napakaganda ng aura ngayon ng peking kabiyak ni June. Halata sa mukha nito ang labis na pagmamahal. Kaya sa parting yun tila, kinurot ang puso niya. Isang palabas lamang ang lahat. Nasasaktan siya para kay May. Dahil sumasaya ito sa kasinungalingan. At alam din ni Nanay Isay na hindi na magmamahal ng ibang babae si June. Pero sana lang naman may milagrong mangyari at magbukas din ang puso nito para sa iba. At sana kay May na lang. Mabilis na nakapagpalit ng damit si May. Pinili niyang magsuot ng bestida na lagpas tuhod ang haba. That's her goal. Dress confidently sa harapan ng kanyang asawa. Dapat ma-impress niya si June. Pinarisan niya ng 2 inches heels ang suot niyang bestida. Nagmukha tuloy siyang mayamang bratinela na takapagmana ng hasyenda. At si June, ang guwapong hasyendero na kinagigiliwan ng marami ang sasalubong sa kagandahan niya. Naglakad nga siya at habang kumukumpas pa nga ang kanyang katawan,
Nilakad lang niya ang daan papunta sa farm dahil hindi naman yun sobrang malayo. Kahit nakabilang baryo pa matatagpuan. Gusto rin niyang makatipid sa pamasahe. Habang naglalakad ay nakakaagaw na nga pala siya ng atensyon. Paano ba naman kasi? Mukha siyang foreigner para sa ibang tao. Mukhang walang nakakakilala sa kanya. O sadyang mukha siyang tanga sa pakending-kending niya habang naglalakad. Excited lang kasi siya na makita si June at ipatikim ang luto niyang almusal. Sa di kalayuan, nakita niyang nagbubungkal ng lupa si June. Mahinhin, ngunit may kaunting bilis ang lakad na ginawa ni May para malapitan ito. June! Tawag niya sa asawa. Ngunit sa halip, natuwa ay pagkagulat ang rumihistro sa mukha ni June. Nang makita ang kanyang kabuuan. Nagpunta ka rito? Suot ang dress na yan? Seryosong tanong ni June at saka pinasadahan nang mapanuring tingin si May. Ngunit hindi niya maikakaila. Nalantad ang kurba ng katawan nito sa suot na bestida. Ang sexy nga nito. Desente at klase tignan. Manhid na lang ang hindi makakaramdam ng paghanga sa itsura nito. Sabi kasi ni Nani Isay, magbihis daw ako ng maayos eh. Nahihiyang pag-amin ni May. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin na mayroon akong ipapagawa. Ginagawa natin to tuwing umaga. Sumilay ang makahulugang ngiti ni June. Sinubukan niya ang best niya para nga i-ignore kung gaano kaganda ang peking asawa niya sa harap niya ngayon. Ano ba yun? Excited pang ang tanong ni May. Follow me. At makalipas ang ilang oras. Ganyan nga. Laliman mong paghuhukay para mabuhay ang pananim. Nakangisi pa rin si June habang minamanduhan si May sa pagbubungkal ng lupa. Wala naman si intensyon niya na pagtripan nito pero gusto pa rin niyang makaganti sa ginawa nito kahapon. Gaano naman kalalim, tignan mo nga. Sambit nga ni May at nilapitan siya ni June. Tagaktak naman ang pawis at kahit jahe ang pagkilos dahil sa suot niyang bestida, pinili niyang huwag magreklamo. Kaya nga niyang gawin ang lahat para lang makuha ang loob ng asawa niya na parang ilag at malamig sa kanya, na para bang may nagawa siyang kasalanan at hindi niya maintindihan kung ano. Masyado mong nalalaliman. Ibalik mo yung ibang lupa. May tonong pagsusungit na utos ni June. Sige, tipid na sagot ni May at pinarisan niyo ng ngiti. Pakiwari niya ay masusunog na nga ang balat niya pero nagkibit balikat na nga lamang siya. Nang matapos ang isang oras na pagbubungkal, pinatulong naman ni June si May na mag-harvest ng maraming kalabasa. Maglagay ka lang sa karitela ng kaya mong itulak. Panuto nga ni June at pinili lamang ang maliliit na pakwan para punan ng karitelang hawak ni May. Kahit ilagay mo na yan lahat, pagmamalaki ni May. Sinunod nga siya ni June. Nilagay nito lahat ng malulusog na kalabasa. Give it a try, pakli nito. Tumalima si May at buong lakas na itunulak ang fully loaded na karitela. Nagitla si June. He underestimated her strength. Kakaiba ang babae nito at hindi man lang ito bothered na kumilos kahit nakabistida. Parang walang kaarte-arte. Pero kahit na ganoon naawa pa rin siya, pailing-iling niya itong sinundan at inagaw dito ang karitela. Magpalit ka na lang ng damit. Alam kong mahirap kumilos kapag ganyan ang dress. Kailangan mo yung pantrabahong outfit. Pasensya na at hindi ko na ibilin kay Nanay Isay na dapat sinuot mo yung jumper na kasama sa mga binili ko. Paliwanag nga ni June sa apologetic ng tinig. Tila na guilty nga ito sa mga pinagawa sa babae. Bumungis-ngis na nga lamang si May. Humihiyaw na naman sa tuwa ang puso niya dahil sa indirect concern ni June. Para sa kanya, napaka-sweet ng approach na yon. Saan ako magpapalit? Halika, may pinatayo akong kubo rito. Formal na sambit ni June. Umuna siya sa paglakad pero bigla namang ikinawit ni May ang kamay nito sa braso niya. And that made him gulped. May always do things na nakakashock. Ang weird, pero in a good way.
Paulit-ulit siyang umiling hanggat marating nga nila ang kubo. Sa loob nito ay may maliit na papag, may mumunting mesa at lababo na pwedeng lutuan. Meron ding palikuran sa kubo. Nangingiti si May habang nililibot doon ang paningin. Naghanap naman si June sa cabinet ng mga damit na pwedeng isuot ni May. Tanging t-shirt na oversized lang ang naroon at jumper pants na pag-aari noon ni Nanay Isay na ginagamit din ito kapag nagtatrabaho sa farm. Mabuti na lang at nasa cabinet niya pa. Itong t-shirt at jumper lang ang pwede mong suotin. Next time, magdadala na lang din ako ng damit mo. Aniya at binigay kay May ang nakuhang damit. Sinalubong niya ang mayuming tingin nito. Sana magkasya. Sambit ni May at nagpunta sa palikuran. Lumabas muna sa kubo si June. At parang ang bilis nga ng kabog ng kanyang puso. Dala ba ito ng pagod at init ng panahon o dala ng presensya ni May? Kaya habang maaga pa lang, kailangan niyang malaman ang totoong background ni May. Kapag tumagal pa sa poder niya si May, baka hindi na niya alam ang gagawin. Ayaw niyang masanay ng presensya nito. After a week, dumating din ang pinakahihintay na feedback ni June mula sa kakilalang investigator ni Nanay Remy. The confidential info about May was sent via email. Nagkataon nang nabisi pa siya ngayon dahil sa pagdagsa ng orders sa farm. Blessing na yon kung maituturing, kaya kailangan niyang kumayad ng husdo para naman masuklian ang pabor na ibinigay ni Nanay Remy. Paulit-ulit na napailing si June hanggat sa makarinig sila ng pagkatok sa entrance door ng bahay. Mabilis niyang pinagbuksan ng taong may sadya sa kanila. Magandang araw. Ano pong sadya niyo? Magiliw at formal na bungad ni June. Kaharap niya ang isang babaeng nasa mid-30s at may makapal na lente ng eyeglasses. Sir, nagbabaka sakali lang sana ako kung may nakita kayong babae sa lugar ninyo. Heto siya. Tugon ng babae. Dinukot nito ang cellphone mula sa bulsa at may larawang ipinakita kay June. Malakas ang kabog ng puso ni June nang makita ang larawan. Kahit ilang ulit niyang sipatin, si May talaga yun. At sa ayos nito sa larawan, mukhang galing ito sa aristokratang pamilya. Heto, baka mas mamukhaan niyo sa ibang picture. Sabi pa nga ng babae at sinwipe nga ang phone niya. Sunod na nag-flash ang focused na larawan ni May at suot nito ang isang magarbong wedding dress. She's married? Sa isip nga ng lalaki. Tila natuyuan kaagad siya ng lalamunan at hindi magawang umimik. Gustuhin man niyang sabihin na kasama niya ang taong hinahanap ng babae, hindi pa rin niya magawang magtiwala. Ito na nga ang pinakahihintay niyang mangyari, na mahanap ang tunay na pagkakakilanlan ni May. Pero ngayong may progress na, saka pa siya nag-alangan at parang ayaw na rin niya itong malayo sa kanya. Sir, hindi niyo talaga siya nakikilala? Nagbalik siya sa wisyo nang magsalita ang estranghera. Maybe you should tell me why are you looking for her? Pugante ba ito ng batas? Tanong ni June. Baka sa maging sagot ng babae, tuluyan nang maputol ang iba niyang hinala tungkol sa katauhan ni May. But sir, why do I have to tell you? Gusto ko lang malaman kung nakita niyo siya o hindi. Bakas ang mariing pagtutol sa tinig ng babae dahil wala itong balak na sagutin ang katanungan ni June. You have to tell me because I saw her. Pagkatapos ng tagpong yun, dinala muna ni June ang babae sa farm kung saan kaunti lang ang taong makakakita sa kanila. Natoon lang na hindi muna siya nagpapapasok ng tauhan dahil wala namang masyadong deliveries ng gulay sa araw na yun. Nagpakilala ang babae bilang si Maria Lourdes o Malu, sekretarya daw ni Vanessa Montefalco. Vanessa Montefalco. Her name, parang ang mahal-mahal. Sa isip nga niya. Kwento ni Malu, galing sa mayamang pamilya si Vanessa at battered wife ito. Makikipag-divorce na sana ito sa asawa pero bigla itong nawala. Akala nga ng mga kakilala nito ay patay na siya. Pero hindi sumuko si Malu sa paghahanap. Mas lumaki ang pag-asa niya
dahil naalala nga pala niyang may pinilin sa kanya si May bago ito mawala. Na may GPS palang suot na relo ni Vanessa kaya niya ito nahanap. Pero bago sagutin ni June ang impormasyong kailangan ni Malu, sinilip niya ang email na binigay ng investigator. It turns out that all info from Malu and from that investigator ay parehas. Lalong piniga ang puso niya. He felt bad for May or Vanessa. Ginudge pa nga niya ito. Pero yun pala, ay malala ang sinapit nito sa piling ng mapang-abusong asawa. Kaya ipinagtapat nga ni June ang lahat ultimo ang pagpapanggap niya na asawa siya ni May para lang mapigilan ito sa pag-alis. Wala nang dapat ipag-alala si Malu dahil sinabi nito na hindi nito ginagalaw ang amo niya. At para makasiguro, kinuha niya ang full info ni June, pati ang address at mga pangalan ng taong nasa paligid niya. Nagpaunlak naman ang binata sa gustuhan niya. Sir June, salamat sa pagkukup kay Ma'am Vanessa at tiwala naman ako sa iyo dahil nag-hire ka rin pala ng investigator para mahanap ang pamilya niya. Hindi ko muna pwedeng dalhin si Ma'am Vanessa pa uwi. Masyado pang magulo sa mansyon at delikado pa. Nag-aalalang tugon ni Malu. Ingatan mo po siya please. Mahal na mahal ko ang boss ko na yan. Dagdag pa nga niya. Oo naman, ipapasuot ko lang ang relo niya at babalitaan din kita sa mga gagawin niya habang magkasama kami. Nakangiting sagot nga ni June. Nagpaalam muna sa kanya si Malu. Uuwi na kasi ito sa Maynila at gagawin na ang sunod na hakbang para sa kaligtasan ni Vanessa. Naiwang nakatanga si June at nagpa siyang mamalagi muna sa kubo. Mag-iisang oras na pala simula nang umalis si Malu pero hindi pa rin mawaglit sa isip niya ang mga bagay na kanyang natuklasan. Kailangang bumalik ni May sa pamilya nito pero may urge mula sa puso niya na protektahan ito sa tunay nitong asawa. Pero paano niya gagawin? At bakit niya gagawin? Gayong wala naman siyang dapat ipag-alala pa dahil mapagkakatiwalaan si Malu at hindi naman ganun kalalim ang nararamdaman niya para kay May. Kung wala pang kumatok sa pinto, baka nakatanga pa nga rin siya hanggang sa ngayon. As usual, humugot na naman siya ng malalim na buntong hininga at pagkabukas niya ay bumungad ang maaliwalas na mukha ni May. Sabi ko na nga ba nandito ka lang eh. Magiliw na panimula nito sa kanya. Paano mo nalaman? Niluwaga ni June ang pagkakabukas ng pinto upang papasukin ang fake wife niya. Naramdaman ko lang. Ganoon yata kapag magkasawa eh. Parang magkarugtong na yung buhay natin sa isa't isa. Lalong lumapad ang manipis na labi ni May at inilapag ang 2 lunch box sa mesa. May dala akong pagkain para sa ating dalawa. May pupuntahan daw kasi si Nanay Isay. Ayaw ko namang kumain mag-isa. Nakakalungkot. Sabay ngumiti nga ito. Okay sige, sabay tayong kakain. Mayroong pait sa bawat salitang binibigkas ni June. Naupo si May. Sa tabi niya tinayaan niyang ilapat ang ulo nito sa kanyang balikat. Namiss kita agad. Sambit ni May at ikinawit pa ang braso niya sa braso ni June. Miss din kita. Sobra-sobra kitang namimiss. Bulong nga ng lalaki. Totoo, nasanay na siya sa sweetness ni May at siguro dapat na nga niyang aminin na baka tuluyan na nga rin niyang makalimutan ang pait na dulot ng pagkawala ni Sasha dahil sa presensya nito. Naiisip pa lang niya na babalik na ito sa dating buhay at manunumbalik ang alaala para magigimbal ka agad ang kanyang mundo. June, mag-asawa tayo pero hindi mo ko tinatabihan, hindi mo ko hinahalikan at hindi mo naman nagagawa yung mga ginagawa ng asawa. Hindi pa natin nagagawa yung mga... May, stop. Sinabi ko sa'yo na hindi kita hahawakan hanggat hindi pa bumabalik ang alaala mo, diba? Gusto kong galangin ng space mo. Inilayo ni June ang sarili, saka huminga ng malalim. Saan naman kaya nakakuha ng ganoong ideya si May? Marahil nakuha nito ang ideya sa mga nakakasalamuha sa labas.
Some people knew. Nakasal na nga siya. Sana pala, hindi na niya hinayaan pang mag-explore si May sa farm. Lalo lang lumaki ang kasinungalingan na ginawa niya. Naiintindihan ko, June. Sorry. Na-excite lang kasi ako kapag naiisip na magkakaanak tayo. Gusto ko rin yung mangyari. Tugon nga ni May sa malungkot na tinig. Pakiwari naman ni June. Na-offend niya si May kaya ito tumahimik. Sama bang loob mo? Pasensya na. Aniya at minabuting tumabi kay May. Kung gusto mo, babantayan na lang kita sa pagtulog mo. Naggigal nga ito pero isiniksik na nga niya kaagad ang sarili kay June at niyakap ito. Mahal na mahal kita. Sambit ni May kaya napabalikwas si June. Naapektuhan siya sa sinabi ni May dahil hindi niya akalaing ganoon ang namumutawing salita sa mga labi nito. He's not convinced na mahal na siya ni May. Baka hindi lang nito ma-differentiate ang kabaitang pinapakita niya sa totoong pagmamahal. Pero kahit ganoon, nagdiwang pa rin ang kanyang puso. Hindi maaari. Kailangang masupil na niya ang nararamdamang yun dahil may asawa na nga si May. Anong sinabi mo? Untag ni June. Sabi ko, mahal na mahal kita. Mabilis na sagot ni May at bakas. Ang nag-uumapaw na pagtataka sa mga mata nito. Hindi mo ba ako mahal, June? Tipid na ngumiti si June at napalunok pa. Of course I love you. Yun naman pala kaya masanay ka na dahil lagi mo akong maririnig nagmaga I love you sa'yo. Tugon ni May nang may matamis na ngiti sa labi. Paano pala kung hindi pala tayo mag-asawa? Paano kung may iba pa palang nagmamay-ari sa'yo at hindi ako? Gustuin mang sawayin ni June ang luhang nagbabadya sa mga mata. Hindi niya napigilan ang pag-agos nito. Mabilis namang napunasan niya ang luha. Napabalikwas din si May at kinuha ang kanyang diary. Ano yan? Tanong ni June at tinutukoy ang gamit sa kamay ni May. Diary ko to. Dito ko sinusulat ang masasayang bagay nating dalawa habang kasama si Puti at si Nanay Isay. Proud na pagkakasabi ni May para kapag nagbalik ang alaala ko, babasahin ko lang to para may patunay na mahal mo nga ako. Pero May, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Paano nga kung hindi pala tayo nakatakda? Paano kung hindi pala ako ang asawa mo? Naging blanko ang ekspresyon sa mukha ni June. Inalis niya sa kamay ni May ang diary niya. There's no sense for you to do this. Kapag nagbalik ka na sa dati, you will hate me. Hindi ko makamumuhian ng taong nagligtas sa buhay ko. June, alam kong mahal kita at masaya ako sa nararamdaman ko. Please, huwag mo namang ipagkait yun. Parang nagsusumamo ang kanyang mga mata. Para matahimik ka, sasabihin kong gagawa ako ng paraan para makabalik sa'yo kung sakaling nalaman mo na hindi pala tayo nakatakda para sa isa't isa. Kahit gaano ka pa kalayo, aabutin pa rin kita kasi mahal na mahal kita. Yun lang gusto kong maramdaman tuwing kasama ka. Lalong nagsumamo ang tinig ni May nang yakapin niya si June. May, mahal din kita. Lalong humigpit ang pagkakayakap ni May sa kanyang kabiyak. Ang sarap sa tenga nun. Lumipas ang ilang araw. Tinimbang na nga ni June ang feelings niya para kay May at naisip niya na kahit mahal niya ito, hindi pa rin fair na mamuhay sila sa kasinungalingan. Buong araw na niya nilapitan si May, kaya si May na ang unang bumasag sa katahimikan. June, pwede ko na bang malaman kung bakit mo tinanong ang bagay niyon? Na kung magagalit ako kapag nagsinungaling ka sa akin? Nilingon ka agad siya ni June. Kung hindi pa nagsalita si May, tiyak na buong maghapon lang siya na nakatanaw sa labas mula sa nakabukas na bintana. May halika. Walang ngiting masilayan si May nang harapin siya ni June. Sinundan niya lang kung saan ito pupunta hanggat sa
napadpad sila ng isang kwarto. Yun din ang kwartong hindi mapuntahan ni May dahil nakakandado ang pintuan. Pagbukas ni June, tumambad kaagad ang trahe de boda na nakasuot pa rin sa manikin. Naging dirty white ang kulay nito dahil sa alikabok. June, kaya mo ba ako dinala rito kasi gusto mong ipakita itong magandang gown? Ito ba yung sinuot ko ng kinasal tayo? Natutuwang tanong ni May ngunit bahagyang kinurot ang puso niya dahil hindi pa rin mabakas ang sigla sa mukha ni June. June, bakit parang malungkot ka? Untag ni May. Tumingin lang sa kanya si June na poker face. At sabi na nga nito, hindi ako ang asawa mo. Hindi tayo magkakilala. Lahat ng sinabi ko sa'yo puro kasinungalingan. June naman, ano na naman ba to? Kusang tumulo ang luha sa mga mata ni May. Bakit ganun? Bakit ganun kung magsalita si June? Natila ba walang kaamor-amor sa kanya? Para makumbinsit kita, heto, may papakita pa ako sa'yo. Kinuha ni June ang box na naglalaman ng mga lumang litrato niya at ng yumaong nobya na si Sasha. Pagkatapos nga nun, sabi nga nito, nakikita mo ba tong kasama ko sa litrato? Siya ang totoong asawa ko, hindi ikaw. At siya lang ang mahal ko hanggang ngayon. Panahon na rin para ibalik kita sa pinanggalingan mo. At saka, hindi May ang ngalan mo, kundi Vanessa. Kaya palang lamig ng pakikitungo mo sa akin. Kasi nagsinungaling ka pala. Nanlabo ang paningin ni May dahil sa pag-uumapaw na luha mula sa kanyang mga mata. Tinalikuran niya si June at nang bandaling umalis sa bahay nito. Kahit 10 oras ng gabi, wala siyang pakialam basta ang naiisip niya ay makalayo sa lalaking nanakit sa kanyang puso. Sobrang nasaktan nga ito. Nawala kaagad siya sa sarili dala na nga rin ng matinding pagkadismaya. At nang tatawid na nga sana ito sa kalsada, biglang may intentional na bumunggo sa kanyang sasakyan. Nakatayo pa nga si May, pero pakiramdam niya nahilo siya. And at this moment, her visions ay malabo na nga. Pero may isang ang lumapit sa kanya. Vanessa, asawa mo to. Vanessa, do you still know me? Iyon ang huling narinig niya bago mawala ng malay. May! Pilit na hinabol ni June ang matulin na sasakyan. Nakita niyang nabundol niyon si May at may lalaking nagsakay sa kanya. Binundol ng kaba ang puso niya sa mga sandaling iyon. If only he didn't tell the truth, hindi sana aalis si May nang mapagod sa pagtakbo. Tinawagan niya kaagad si Malu. Malu, may dumukot kay May. Nakasakay ng itim na kotse. Habol hininga ang bungad ni June sa sekretary ni Vanessa. Naku, si Sir Lionel yun, for sure. Nalaman niya kasi na natagpuan na namin si Ma'am Vanessa. Luha ang tugon pa ni Malu. Do you know where to find him? Sir June, huwag kang magpakita muna. Madadamay ka pa at gagawan ka ng kaso. Kaso? Look, Malu, alam mong hindi ko kinidnap si Vanessa. Yes, I know. Pero delikado nga. Ma-impluwensya ang asawa ni Ma'am Vanessa. Basta, maayos din ito. Babalitaan ka namin. Malu, aasahan ko yan. Pagkatapos nga nun binaba na nga niyang telepono. Biglang tumulo nga ang luha mula sa kanyang mata. But still, unaware nga siya. Lubhang nag-aalala siya para kay Vanessa. Dahil sa mga paalala ni Malu, ngayon napatunayan na nga niyang hindi pala niya kakayaning mawalay sa babae. Mahal niya ito. Pero sa halip na pagmamahal, sama ng loob lamang ang ginanti niya rito. Lumipas ang ilang araw hanggat sa sumapit na naman ang kaarawan niya. It's the saddest birthday that isn't worth to celebrate because nasa masamang kamay nga si May. 1 year later, Ma'am Vanessa, may recommendation po sana ako tungkol sa charity project na gusto niyo i-push. Natigil sa pagmumuni-muni si Vanessa
nang biglang dumating sa office niya si Malu. Yes, Malu? May nahanap ka ng school or foundation na pwede nating tulungan? Yes, ma'am. Sa Pinagpala Elementary School sa Talisay po. Pwede po nating puntahan kung gusto niyo. May makakausap po tayo doon, yung assistant ng principal na si Mr. Jun Ibanez. Jun Ibanez? Biglang kumabog ang puso ni Vanessa matapos marinig ang pangalang yun. Pamilyar na pamilyar yun sa kanya. Ngunit hindi niya matandaan kung kilala ba niya ito. 1 year ago, she recovered from a car accident, according to her husband. Pero alam niyang dahil sa kabit nitong si Dayan, kaya siya nawala sa mansyon. She already filed the case against Dayan at nakulong na rin ito, pero sa kasong pamimeke ng dokumento para kubrahin ang pera ng kumpanya. Wala kasi siyang makalap na matibay na ebidensya noong kidnapin siya nito at ipatapon sa kung saan. She also fixed the unfinished matter kasama ang kanyang dating asawa na si Lionel. Sa tulong din ng kanyang ama ay tuluyan na nga silang nakapag-divorce dahil sa London naman sila kinasal kung saan legal ang diborsyo. Lingid kasi sa kaalaman ng ama ang sinapit niya sa piling ng dating asawa dahil nasa London ito. May kinakaharap pa rin na kaso si Lionel. Katulad nga rin sa naging kaso ni Dayan pero hindi pa rin ito makulong-kulong dahil may nakuhang abogado. Yes ma'am, siya nga po yun. Nagpa-fundraising nga po yun dati para sa school. May mga tumulong naman kaso hindi pa rin sapat eh. Malungkot. Napahayag ni Malu. Okay, certify this as my urgent schedule. Wag mo na akong samahan papunta roon. Pakli ni May at hinarap ang laptop niya. Tinype nga niya ang pangalan ni Jun sa search box. Bumilis ang tahip sa puso niya nang makita ang ilang articles na patungkol sa binata. Look Malu, he's kinda popular. Ang dami niyang sinaliang organizations at naging professor siya kahit 30 years old pa lang siya. Imagine, ang dami na niyang nagawa. Kusa siyang napangiti. Impressive ang mga nababasa niyang article kay Jun. At masasabi niyang, swerte kung sino man ang mapapangasawa nito. Bukod sa magandang background, aminado siyang simpatiko nga si Jun. And right after she took a glance at his photo, something has popped up out on her mind. Para kilala niya ang lalaking to. Lumapit naman sa kanya si Malu at hindi maalis-alis ang pagniwi sa labi. Ma'am Vanessa, hindi niyo talaga siya kilala? I mean, hindi niyo matandaan? Napatikhim si Vanessa. Napakunot noo ito. May hindi ka ba sinasabi sa akin tungkol sa nangyari sa akin nung nagka-amnesia ko? Ano ma'am, kasi po... Napakamot ulo na nga lang si Malu. Pilin pa man din kasi ni Jun na wag nang ipaalam ang tungkol sa pagsisinungaling nito habang may amnesia pa si Vanessa at gumagamit ng peking pangalan. Come on, hindi ako magagalit. You saved me, Malu. Please, sana sabihin mo lang kung ano pa yung mga hindi ko alam. Ma'am, kasi magkakilala talaga kayo ng Jun na yan. Nahihiya at kinakabang sagot ni Malu. Paano kami nagkakilala? Sabi mo, isang matandang dalaga. Ang panandali ang kumupkup sa akin, di ba? Napatayo na sa kinauupuan si May at pinakiramdaman ng sarili. Tama nga ang intuition niya na magkakilala sila ni Jun. Ma'am, saglit lang. May papakita ko sa'yo. Lumabas si Malu sa opisina at pagbalik nga niya. May hawak siyang notebook na may palamuti sa babalat nito. Ma'am, dito niyo malalaman ang kasagutang hinihingi niyo. Ang totoo, hindi lang naman si Nanay Isay ang kumupkup sa'yo. May kasama siyang lalaki. At yung lalaki na yun, minahal ninyo habang nagkaroon kayo ng amnesia. Wait, minahal ko? Lumalim ang kunot sa noon ni May. Pero bakit ganon? Hindi niya magawang magalit sa katotohanan yun. In fact, bahagya pa nga siyang kinilig.
Kamahal-mahal naman kasi si June. Sabi ko na nga ba, malo naman. Sorry po, hindi ko kasi alam na hindi naman makakatulong kung sasabihin ko pa yun. Ayaw ding ipaalam ni Sir June ang patungkol dito. Napaiwas ng tingin si Malu at kinuha naman sa kanya ni Vanessa ang hawak ng notebook. Sabay sabi nga nito, pupuntahan ko siya. Hindi nga makapaniwala si Vanessa sa mga nabasa niya sa kanyang diary. Alam niyang siyang sumulat sa lahat ng nilalaman nito, hindi kasi maitatanggi sa penmanship dahil alam niyang sa kanya yon. Napapigil hininga nga siya. Kaya pala pakiramdam niya parang may kulang kahit na nakilala niya ang nagligtas sa kanyang buhay. Minahal ko siya. Kusang tumulo ang mga luha niya. Sa sandaling iyon, 1 buwan lang siyang namalagi sa Talisay pero ramdam niya ang mainit na pagmamahal at pagtanggap ni Nanay Isay. Lalong-lalo na nga si June. Patunay na lang ang nilalaman ng diary na puro patungkol kay June. Animoy nagsulat siya ng isang nobela at silang dalawang bida. Mas lalong kumabog ang dibdib niya. Dahil sa ibang sulat, sa bawat pahina ay may nakakabit din na litrato doon. Partikular na ang litrato kung saan sila magkaakbay at parehong nakangiti. Pinakalma niya muna ang sarili. Nang mapagtantong, kaya na niyang magbasa ulit. Saka siya nagpatuloy. Mahal niya rin ako at mahal ko rin siya. Nawala ang pait sa puso ni Vanessa. Now it gets clear to her. Peke man ang katauhan niya, totoo naman ang pinakita sa kanya. At minahal nga siya ng mga ito. Nasa huling pahina na siya, sa part na isinulat niya ang pangako niya kay June. Natuto pa rin niya ang mga pangarap nito kasama siya. Ang tulungan ng isang eskwelahan. Hindi na siya nagdalawang isip. Dali-dali na nga siyang nag-drive papunta sa Talisay. Determinado siyang makipag-usap kina Nanay Isay at June. Gusto niyang magpasalamat at bumawi pa. Nagpapadala na rin siya ng tulong sa Pinagpala Elementary School. Mabuti na lang at nakasulat din sa diary niya ang address ng school at iba pang mahahalagang impormasyon. Magandang umaga, Iha. Vanessa? Anong sadya niyo rito? Nag-aalalang tanong ni Nanay Isay. Nanay. Niyakap niya ang ginang. At sa pagyakap tila, may nagpapaalala na naman sa kanya pantungkol sa nakaraan habang kasama ito. Kaya naman naluluha siya. Tiyak na ang pagmamahal ni Nanay Isay sa kanya. May, sambit nito kaya lalong bumilis ang pintig ng kanyang puso. Miss ko na po kayo. Nakakaalala ka na ba, May? Napalunok ito. Hindi pa po pero naramdaman ko kagad na may malaking bahagi kayo sa buhay ko. Mas gusto pong malaman yon. Tungkol sa pagstay ko rito at pati na rin kay June. Mapakla ang ngiti ni Nanay Isay. Matapos niyang haplusin, ang buhok ni Vanessa saka ito pinapasok sa loob ng bahay. Tungkol naman kay June, ang totoo kasi, wala na siya rito sabi nga ni Nanay Isay. Pinuntahan na lamang ni Vanessa ang mababang paaralan nang Pinagpala kahit wala siyang ibang kasama. Ayon kay Nanay Isay, doon na namamalagi si June dahil nagtatrabaho na ito muli bilang guro. Kulang kasi sa guro ang nasabing paaralan at nagtrabaho si June para makalimot. Minabuti nga niyang maghintay sa tapat ng gate. Wala siyang ibang matambayan dahil nasa kabilang ibayo pa ang kotse. Medyo malayo sa kinatitirikan ng paaralan. Natuntun ni Vanessa ang Pinagpala dahil na nga rin may address na ibinigay si Malu sa kanya at yaman din namang nandito na siya. Makikipag-coordinate na nga siya sa heads ng school para magpaabot ng tulong sa pamamagitan ng charitable project ng kumpanyang pag-aari ng kanyang ama. Ilang saglit pa ay nagbukas na nga ang gate. Puro kabataan ang mga lumalabas at naglalaro ng edad ng mga ito
na 10 hanggang 12 taon. Sinipat niyang mabuti ang bawat lumalabas kahit sa pagbabaka sakaling mamamataan niya si June. Tila tumigil ang ikot ng mundo ni Vanessa. Nang mahagip ng kanyang mga mata ang kanyang pakay, naroon nga si June na nakikipagkwentuhan sa kapwa-guro. Ngunit sa halip na kausapin niya, umiwas lang ito. Lalong nagunaw ang pag-asa ni Vanessa sa mga sandaling iyon. Pero kilala naman niya ang sarili. Hindi siya ang tipo ng babae na madaling sumuko. It's now or never. Kinabukasan naghanda ang mga faculty members ng school para i-welcome ang benefactor na mula pa raw sa isang malaking advertising company. Si June ang nag-organize na tipunin ng mga estudyante sa espasyo sa labas kung saan dinaraos ang mga programa ng paaralan. Malapit na raw dumating ang bisita. June, nandiyan na raw. Na-instruct mo na ba ang mga bata? Tanong nga ni Ma'am Zenaida nang lapitan siya nito. Opo ma'am, ngiting tugon pa nga ni June. Na-e-excite na nga rin siyang makita ang hulog ng langit sa kanilang paaralan. It doesn't matter if that person is a politician or just a private citizen. Ang mahalaga ay willing ito na tulungan ng maliit na paaralan para na nga rin sa mga batang mag-aaralan na porsigido at nagitla si June ng mukaan nga niya ang kanilang benefactor. As usual, his heart beats abnormally with just a glare. Hindi na nga siya nakakilos pa. May? Lumabas nga si May just to send help for the school, but June assumed that she came to reconcile everything about their past. Natapos din ang maghapong pakikipagpanayam ng mga guro kay Vanessa. According sa kanya, nag-hire nga ito ng maraming skilled workers para ayusin ang school. May mga idodonate pa nga siyang kagamitan, gaya ng computers at additional chairs. Balak din na patayuan ng dorm na malapit para sa mga gurong naglalakad ng sobrang layo para lang makapasok. Hanggang ngayon, naiisip ni June si Vanessa. Kung titignan, napakalayo na nito kay May na palaging kumikislap ang mata kapag nakikita siya nito. Vanessa talks with full formality at kapansin-pansin na hindi ito masyadong mahinhin kung kumilos, at confident nga ito sa sarili. According sa mga narinig niya, mag-isang pumunta si Vanessa kahapon sa school. Doon pa lang, proven na ang lakas ng loob nito. Alam niya kasi na hindi biro ang struggles para lang mapuntahan ang lugar na to. Kailangan nga ng tiyaga. Pero para kay Vanessa, napakagaling niya para matunto ng eskwelahan. Kung pwede lang naisipin niya na naalala niya pa rin ito ang nakaraan bilang si May, sana masaya. Ipinagtataka niya lang kung sino ang nagbigay ng idea kay Vanessa sa lugar na to. Paano na lang kung ipinagtapat pala ni Malu ang tungkol sa mga nangyari habang may amnesia ito. Pero nagulat siya nang makarinig ng mahinang katok sa pinto. Wala naman siyang inaasahang bisita at yung co-teachers niya tumatawag muna o kaya nag-aabiso bago pumunta sa kanyang tinutuloyan. Miss Vanessa? Anong kailangan ninyo? At paano niyo nalaman na dito ako nakatira? Pilit siyang ngumiti pero nangingibabaw pa rin ang matinding kaba habang nagtatama nga ang kanilang paningin. June, gusto kitang makausap. Hindi bilang si Vanessa, kundi bilang si May. Napaawang lamang ang bibig ni June. Tila naitulos siya sa kinatatayuan. Alam mo na pala? Wala sa sariling tanong niya kay Vanessa. Tumango naman ito. Sorry, hindi ko intensyon na magsinungaling. Natakot ako noon na umalis ka, kaya napilitan ako. Oo, alam ko yon. Sinabi rin ni Malu, pati si Nanay Isay. Nakausap ko na. Kaya pala parang may kulang. Kasi ikaw pala yung kulang na hinahanap ko. Nabasa ko na rin yung diary. Napaluha na nga lang si Vanessa
at maagap na pinunasan niya ang luhang umaagos sa pisngi. Hindi pa rin nakaimik si June. Pero wala nang sense kung makikipag-usap ka sa akin. May asawa ka, magagalit siya. Iyon naman talaga ang balakid na nangingibabaw. Wala nang halaga kung anong nararamdaman nila sa isa't isa. Dahil hindi nga pwede. Kasalanan na guluhin pa niya ang buhay ni Vanessa. Divorce na kami. Nagpakasal kami sa London at pwede doon ang divorce. Isa pa, hindi na rin siya makakalapit sa akin. Hindi ako swerte sa pag-ibig pero swerte pa pala ako noong napadpad ako sa lugar niyo para mabuhay muli at nakilala ko nga kayo ni Nanay Isay. Salamat, June. Pakiwari niya ay bibigay na nga siya. Sa pagkakatayo kay Yakuza siyang napayakap kay June. Kagaya niya, lumuluhan na rin ito. May, tama. Tawagin mo ko sa pangalang yan. Hindi ako magagalit. Napangiti si Vanessa nang maramdaman niyang niyayakap na nga rin siya ni June. Sorry, wala akong lakas ng loob na aminin lahat. At hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Either May or Vanessa. Nangingiting sambit nga ni June. Nanatili pa rin siyang nakayakap. Sa 1 taon na nagkawalay sila, akala niya'y galit ang nangibabaw sa puso nito. Thank you. No. Thank you, June. Binuo mo ulit ang puso ko kung sinira ng dati kong asawa. May did her first move. Lumapit nga ito kay June at hinalikan siya. Magmula nga noon ay hindi na nga nila sinayang pang oras. Sa pagmamahal sa isa't isa, sa pagiging totoo sa isa't isa, at sa pagtulong sa kapwa. Dahil nga medyo matagal nga rin silang nawalay sa isa't isa, na-miss nga talaga nila ang kanilang mga dapat na pinagsamahan. Kaya naman, nag-leave pa nga ang babae ng mga ilang linggo para lang makabanding. Siyempre, si June at si Nanay Isa. Doon nga muna siya tumira sa probinsya kung saan nga siya kinupkop at pinil nga ulit niya kung paano ang buhay, ang masayang buhay na naranasan niya nung nagka-amnesia siya. Salamat sa mga dalisay na puso nila June at Nanay Isay. Nagtulungan nga rin sila sa negosyo nitong si Vanessa or May. At makalipas nga lang ilang buwan, hindi na nga naghintay pa ng mahabang panahon ng lalaki at nag-propose na nga ito kay Vanessa at nakuha naman ito ang sagot na, "Of course, I will marry you." Makalipas nga ang 1 taong pagpe-prepare ng intimate wedding nila, kinasal na nga rin ang dalawa. Ang dati nga na pagpapanggap ay naging totohanan na nga sa wakas. Ang dating peking wife ay naging totoong wife na nga. Pero ang mahalaga, ang pinakatotoo sa lahat ay ang pagmamahal nila sa isa't isa. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Vanessa o May at June. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at maghahatid pa po kami ng mga magandang stories sa inyo. Shout out po sa mga sumusunod: Lynn Obra, Mai Kalyam, Jane Rosario, Fe Navares, Edna Capara, Ostonalito, Chisa Dehino, Presbyteros Rose, Aldwin Abeliano, Medel Talon, Josephine Valdez, RDC, Huena Mayangaw, Thelma Nolan, Dennis Eraslan, Bonifacio Ramos, Cecil Cualteros, Sonny Decatoria, Jocelyn Pogoy, Teresa Ocampo, Josefina Rubio, Cristal Hilario, Lourdes, Mina Bathan, Andre Unidad, Rex Roy, Terry Cole, Remeline, Irma Valerio, Berry, Alona Cagada Selag, Jenny, Marie, Evelyn Meller, Kenneth,
Gloria Ballestero, Rosemary Opanco, Grace Tolio, Margarita Obania, Norma Cana, Sonia Bernardino, Perla Malilin, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories.